Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 49. Ang Gabi ng Mga Tanong. Sa loob ng malamig at madilim na kulungan, magkatabi sina Lucas at Althea. Tahimik ang paligid, hanggang sa marinig ang mabigat na kalansing ng bakal. Unti-unting umaangat ang pintuan ng selda. Sumingit ang maputlang liwanag mula sa labas. Isang anino ang lumitaw sa pagitan ng liwanag at dilim, isang babaeng nakatayo ng tuwid, ang mukha'y kalahating natatakpan ng anino. Sa likod niya, sabay-sabay na humakbang ang apat na Amazona, tila mga bantay ng impyerno. Napasinghap si Althea, siya yun, bulong niya. Siya ang pinuno nila, ang babaeng nagdadawit sa ama ko. Ang babaeng gustong palabesan na masama ang papa ko. Hindi inalis ni Lucas ang tingin sa babae. Alam ko, mahinang tugon niya. Nakita ko na siya dati, noong sinusundan ko kayo. Huminto ang babae sa harap ng selda. Ang tinig niya'y kalmado, ngunit may bigat na tila kayang pumatay. Sa wakas, wika ni La Viuda. Magkaharap na rin tayo, anino. Nagkatinginan sina Lucas at Althea. Sa pagitan ng rehas at dilim, ramdam nilang nagsisimula na ang isang paghaharap na magbabago sa lahat. Nakatayo si La Viuda sa harap nila. Tahimik ang kulungan, tanging yabag ng kanyang hakbang ang maririnig. Matagal na rin, anino, wika niya, malamig ang tinig. Marahil hindi mo ako natatandaan. Bahagya siyang ngumiti, ngunit walang saya sa mga mata. Sa bagay, 16 na taon na ang lumipas. Paslit ka pa noon, inosente, walang muwang sa dugong damaloy sa gabing iyon. Saglit siyang tumigil. Lumalim ang dilim sa kanyang tinig. Pero ako, kahit bata pa noon, tandang-tanda ko ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapatahimak ng alaala. Ang sigaw ng mga taong pinaslang. Ang dugo ng aking mga magulang. Ang pagguho ng aming pamilya, mga kamag-anak, mga kasamahan. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Napalingon siya kay Lucas. Nagkatinginan ang dalawa, parehong naguguluhan, parehong nabibigatan sa bigat ng mga salitang bumabalot sa silid. Lahat iyon, dugtong ni La Viuda, ay bunga ng kasalanang ginawa ng inyong mga magulang sa amin. Tahimik ang kulungan. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam kung alin ang mas masakit. Ang takot sa babaeng nasa harap nila, o ang biglang pagdududa sa mga magulang na kanilang kinalakihan. Nasa loob pa rin sila ng kulungan. Nakatayo si La Viuda sa tapat nila, tila hukom na humahatol. Ikaw, liwanag, bigkas niya, dahan-dahan pero matalim. Gaano mo ba talaga kakilala ang ama mo? Napatigil si Althea, hindi siya agad nakasagot, parang biglang may humila sa kanyang dibdib. At ikaw naman, anino, lumingon si La Viuda kay Lucas. Wala kang kaalam-alam kung anong klaseng magulang ang meron ka. Bahagya siyang tumawa, hindi masaya, kundi mapait. Wala kayong ideya kung anong klaseng mga halimaw ang itinago ng mundong kinalakihan ninyo. Biglang tumalim ang kanyang tingin. Sisihin ninyo ang mga magulang ninyo kung bakit nandito kayo ngayon. Kung bakit kayo bihag. Kung bakit kayo nagdurusa. Tumaas ang boses ni La Viuda, halos sumabog sa galit. Dahil sa kanila, narito kayo sa sitwasyong ito. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Si Lucas naman ay napakuyom ang kamao. Unang pagkakataong naramdaman niya ang bigat ng tanong na matagal nang iniiwasan. Sa loob ng kulungan, hindi lang bakal ang bumabalot sa kanila, kundi ang binhing ng pagdududa na unti-unting itinanim ni La Viuda sa kanilang mga puso. Tumitig si La Viuda kay Althea, ang tingin niya ay parang sinusukat ang tibay ng paniniwala ng dalaga. Ikaw, Monteverde, wika niya, mabagal at madiin. Gaano mo ba talaga kakilala ang lalaking yan? Napatingin si Althea kay Lucas. Hindi siya nakasagot agad. Nasabi na ba niya sa iyo ang lahat? Dugtong ni La Viuda.
O ang alam mo lang ay ang mukha na gusto niyang ipakita sa'yo? Bahagyang ngumiti si La Viuda, mapait ang ngiting iyon. Hindi mo alam, baka pati ikaw ay nililinlang na ng taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lucas. Tumalim ang mga mata niya. Tama ba ako, Anino? Hindi umiwas ng tingin si Lucas. Ngunit sa kanyang katahimikan, may bahid ng bigat, hindi dahil may tinatago siya kay Althea, kundi dahil alam niyang hindi niya pa nasasabi ang buong katotohanan tungkol sa sarili niya. Sa pagitan ng dalawa, unti-unting itinatanim ni La Viuda ang binhi ng pagdududa. Hindi sa galit, kundi sa tahimik na pagkalaso ng tiwala. Sa sandaling iyon, may kumurot sa dibdib ni Althea. Parang biglang nagdugtong-dugtong ang mga alaala. Ang mga pagkakataong nakita niya ang ama na kausap si Lucas ng palihim. Ang mga titig na hindi niya maipaliwanag noon. Matagal na pala siyang may hinala. Pinili niya lang na huwag pansinin. Ngayon, unti-unting lumilinaw ang mga tanong na matagal niyang itinabi. Napatingin siya kay Lucas. Bakit hindi ka magsalita? Bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Sa loob-loob niya, halos gusto na niyang isigaw ang mga tanong. Ngunit nanatili ang mga iyon sa pagitan ng kanyang mga labi at dibdib. Wala ka namang tinatago, di ba? Sabihin mo lang. Tahimik si Lucas. At sa katahimikang iyon, mas lalong lumakas ang ingay ng pagdududa sa puso ni Althea. Unti-unting hamuka ang mga labi ni Althea. Parang mabigat ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, parang kapag binigkas niya, wala nang babalikan. Lucas, mahina niyang wika. Tumingin sa kanya si Lucas. Kaya ba, lagi kang nandyan tuwing may nangyayari sa aking panganib? Lahat ba yun, hindi lang aksidente? Bahagyang nanginginig ang tinig ni Althea. Hindi dahil sa takot kay Lucas, kundi dahil sa takot sa posibleng sagot. Sino ka ba talaga? Tanong niya, diretso na. May kailangan ba akong malaman? Tahimik ang kulungan. Parang ang dilim mismo ang nakikinig sa sagot na hindi pa rin maibigay. Nagkatinginan sina Lucas at Althea. Sa pagitan ng dalawang tibok ng puso, may lihim na naghihintay mabunyag. Napayuko si Lucas. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang mundo. Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi pa. Kung malalaman ni Althea ang buong katotohanan. Na ang ama nito ay hindi lang basta negosyante. Kundi isang taong nakalubog sa madilim na mundo. Baka masira ang lahat ng pinanghahawakan niya. Masaktan siya, at ang sakit na iyon, hindi kayang akuha ni Lucas ngayon. Ngunit may isang bagay na mas mabigat pa sa takot niyang iyon. Ang mga salitang binitiwan ni La Viuda. 16 na taon, napakunot ang noo ni Lucas. May alaala bang tinatago ang babaeng iyon? May krimen bang nakaraan na hindi niya alam? Na maaaring kinasasangkutan ng ama niya? Tumangala siya kay La Viuda. Hindi galit ang nasa mata niya, kundi pagkalito. Ano bang nangyari? 16 na taon na ang nakalipas. Tanong niya, mariin pero pigil ang emosyon. Sa dilim ng kulungan, bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ni La Viuda. Isang ngiting hindi sagot, kundi simula ng mas malalim na sugat. Dahan-daang lumapit si La Viuda. Tahimik ang kulungan. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Lucas at ang pilit na pag-angat ng dibdib ni Althea. Ang mga magulang ko, mahina ang simula ng babae, ngunit may panginginig ang tinig na puno ng galit at alaala. At ang ina mo, si Lucia Reyes, magkakasama kami noon. Iisa ang aming mundo, iisa ang aming tahanan. Napatingin siya kay Lucas, tila sinusukat ang bigat ng salitang bibitawan. Masaya kami noon, patuloy niya. Hanggang sa pumasok sa aming buhay ang iyong ama. Biglang tumalim ang kanyang mga mata. Binalaan ng aking ina si Lucia, na huwag magtiwala kay Miguel Reyes. Sinabi niyang may bahid ng anino ang lalaking iyon. Isang traidor. Napasinghap si Althea, nanatiling tahimik si Lucas, tila may humigpit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nakinig, dagdag ni La Viuda. At ikaw ang naging bunga ng pagkakamaling iyon. Isang paalala ng maling pagtitiwala. Sandaling tumahimik ang babae, bago muling nagsalita,
mas mababa ang tinig, mas mabigat ang bigat. Sa huli, lahat kami ang nagdusa. Nawasak ang aming tahanan. Namatay ang aking mga magulang. At ang angkan namin, halos nabura. Umangat ang kanyang baba, at sa kabila ng dilim na nagtatago sa kanyang mukha, ramdam ang apoy sa kanyang mga mata. Ngunit kahit ganoon, hindi ako tuluyang nawala. May mga nakaligtas, at isa ako sa kanila. Nabawi ni Althea ang kanyang tinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang pinatatag ang sarili. Tumingin siya kay La Viuda, diretso sa anino ng mukha nito. Kung totoo ang sinasabi mo, mahina ang simula niya, bakit nadawit ang pangalan ng ama ko? Sandaling tumahimik ang silid, parang humigpit ang hangin sa pagitan nilang tatlo. Wala siyang kinalaman sa buhay mo, dugtong ni Althea, mas tumitindi ang tinig. Wala siyang kinalaman sa kung anumang kasalanan ng ama ni Lucas. Kung may galit ka, bakit kami ang nagbabayad? Lumapit si La Viuda ng isang hakbang, sapat lang para maramdaman ni Althea ang presensya nito. Hindi lahat ng may kasalanan ay ang humawak ng patalim, malamig na sagot niya. May mga taong hindi nadumihan ang kamay, pero sila ang nagtakda kung sino ang mamamatay. Napapikit si Althea, tila may unti-unting nababasag sa paniniwala niya. Anong ibig mong sabihin? Sa tamang panahon, sagot ni La Viuda, bahagyang tumalikod. Malalaman mo kung bakit ang apelyidong Monteverde ay laging sumusulpot sa bawat bangungot na dinanas namin. Nanatiling tahimik si Lucas, ngunit sa kanyang mga mata, may biglang sumiklab na hinala. Tumingin si La Viuda kay Althea, walang sigaw, walang galit sa boses, pero mas mabigat kaysa anumang sigaw ang lamig ng kanyang mga salita. Ilang ebidensya pa ba ang kailangan mo? Tanong niya, mabagal at malinaw. Ang ama mo ang isa sa pinakamalulupot na tao sa mundong ito. Napatigil ang paghinga ni Althea. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya, patuloy ni La Viuda. Kahit may masagasaan siyang mga inosenteng tao. Kahit may mga pamilyang maburas sa daan. Napailing si Althea, Hindi siya ganon, bulong niya, halos pabulong. Ganyan ang tingin mo sa kanya, sagot ni La Viuda. Dahil hanggang ngayon, pinili kanyang ilayo sa katotohanan. Saglit na tumingin si La Viuda kay Lucas, isang malamig na titig na puno ng alam na lihim. Pero darating ang araw, dugtong niya, na pareho ninyong haharapin ang mga kasalanang iniwan ng mga magulang ninyo. Bumukas ang isang pinto sa likuran. May matinis na tunog ng bakal. Humigpit ang hawak ni Lucas sa kamay ni Althea. Kung nagustuhan ninyo ang episode 49, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.